iiba talaga. Yun pong mahirap. Ano po? So, praise God. Purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos naman ay lagi ay iaayon niya. Lagi ang tema niya, lagi sa araw-araw. Lagi sa linggong ito ay nandun pa rin tayo sa timang, ang tema po natin ay remembering God's favor with gratitude and thanksgiving. Okay, so ngayon pong umaga, ang ating tatalakayin ngayon, yung paano tayo giving thanks for the Lord is good. Good ba ang Diyos sa buhay po natin? Lahat po tayo, inayan ko po kayo na tumayo at sabay po natin basahin ang salita ng Diyos sa awit 107 verse 1. Okay po. Sige, kung may mga Biblia kayo, buksan po natin ating mga Biblia. Yan na po. Binakita naman. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Ulitin ko. Purihin si Yahweh, kanyang kabutihan, pag-ibig niya tunay, laging tapat, kailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Salamat sa buhay, kalakasang taglay ng bawat isa sa amin. At ngayon pong umaga ay nandito po kami upang minsan pa, Panginoon Diyos, kami ay magbulay-bulay o mag-aaral ng iyong mga salita. Ay mo, Panginoon, ikaw ay aming inaniyahan. Ang iyong presensya, Panginoon, ang aming inaniyahan ngayon pong umaga upang ikaw nga po ang siyang patuloy na magpapaunawa sa bawat isa sa amin. Sa lalim ng mga salitang ito, ikaw nga po, Diyos, ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Ang gamit mo lamang iyong amang lingkod, O Diyos, upang daluyan lamang ng iyong pagpapala sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin pa, Panginoon, yung palakpak po para sa Diyos. Paano bang palakpak sa Diyos? Hallelujah. Amen. Sige po, kayo po yung malaya ng makaupo. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. Giving thanks for the Lord is good. God is good all the time. Amen. Praise God. So, kaya nga tunay po ang Diyos ay mabuti. Mabuti nga ba ang Diyos sa buhay po natin? Kaya nga po, mula umpisa ng buwang ito, ay ang pinakatima po talaga natin ay yung ating pong pagbigay ng papuri, pagbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. So, dito po sa talatang ating pinagbatayan, ito po ay isang katuruan, aral, na tayo po ay magbibigay pasasalamat sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Amen. At ang kanyang hindi naghihimagot, hindi napapagod na pag-ibig, lagi niya yung pinadama sa bawat isa sa atin, ay nananatili kailanman. Yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ito po ay nagsilbing pambungad ng awit na ito, na nagsasabi na ito ay totoo na dapat alalahanin ang mga gawa ng Diyos. Amen? Gumagawa pa ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Sa unang-una, yung pagliligtas at pagkakaloob sa kanyang bayan ng maraming pagkakataon na tayo po ay tinulungan ng Diyos. Alam mo po, ang Israel, na yan po ay piniling bayan ng Diyos, na mula nung sila po ay naglalakbay doon sa ilang, at pinakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti. No? Na hindi naman sila nagtatanim, pero hindi sila nagagutom. Amen? Tuwing madaling araw ay nagpapaulan. No? ng mana para sa kanilang pagkain. No?
Nung magsawa na, lagi na lamang nagrereklamo. Alam po, ang Israel ay talagang reklamador. No? Dahil naghahanap na sila, lagi nung sabi ng iba, mga kasamahan nila, buti pa doon sa Ehipto. No? Mayroon doon gulay, mayroong karne, kumpleto. E dito sa pinagdalhan sa amin dito sa desierto, diba? Ay puro mana. Mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Praise God. Pero hindi nila na-appreciate yung kabutihan ng Diyos na yung provision ng Panginoon, no, araw-araw ay pinagkaloob sa kanila. No? Reklamo sila. Kailangan naman namin ng karne. Anong ginawa naman ng Diyos? Tuwing umaga, pugo naman ang kanilang kinakain. No? Kaya nga lamang, siyempre siguro kahit naman siguro tayo, no? Lalo na po yung mga kabataan ngayon, sabihin lagi, ganito na naman. Diba? Pugo na naman sa umaga, pugo na sa tanghali, ay pugo pa rin sa gabi. Diba? Para bang sinasabi, puro na lamang manok. Manok. Nang amoy, ang lasa kong ipot na. Diba? Parang ganun ang natin, sa reklamo. Pero praise God, no? Ang provision ng Lord ay laging tuwing umaga. Kaya nga lamang, sabi ng Panginoon, ay mangunguha lang kayo nung kasya lang sa buong maghapon. No? Kaya minsan maraming alam po ba yung nagsisiguro, masyadong sigurista. No? Ang instruction sa kanila ay kukunin nila lang yung tama lang. Sa buong maghapon, ang iba ay nagpasobra. Lang, anong nangyari? Sa buong magdamag, nag-inuod yung kanilang mga inipon. Kasi nga po, ang instruction ng Panginoon ay tuwing umaga, magpo-provide siya ng kakainin nila. Amen. Praise God. So, purihin po ang Panginoon. Kaya nga lamang, talaga yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, na ito po isang paalaala sa bawat isa sa atin na lagi ang tulong ng Diyos ay laging available yan, tuwi-tuwi na sa buhay po natin dahil ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang kabutihan ay nakakita sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Paano ba? Nakikita ba natin? Na-appreciate ba natin yung mga bagay-bagay na nasa pagiligid ninyo? Amen. Sa umaga ba, nakatanaw na ba kayo? May mga ibon pa bang umaawit sa inyo? No? Ako kasi sa likod bahay po namin, may kunting puno kami doon. Na, kasi nga po, maliit lang naman yung sa bahay na po, mayroon lang kami likod, pero mas malawak naman yung pinakalikod namin. No? Buti na lamang, hindi pa naman tinamnan, dahil lumalim na yata yung putik. Kaya praise God, doon naman nagsusupply ang Panginoon ng kangkong. Lagi, ba? Kaya kahapon, sabi ko nga kahapon, wala kaming gulay. Mayroon kaming trabahante. Alam po ba, talagang ang biyaya ng Diyos. Kasi nga po yung aming bubong doon nga, yung ganito ko nung nakaraan, na talagang bumagsak na. Kasi nga po, ang tagal na noon, unang-una, kasi nung mayroon pang mga kalapati doon, akyat pa naog yung mga bata, akyat doon sa bubong namin, nasira yung bubong namin. Nabutas. Kaya tumutulo na rin ng loob. Habang umuulan nga sa labas, umuulan na rin sa loob. Amen. Kaya lang purihan ang Panginoon dahil ang Diyos ay napakabuti talaga. Amen. Kaya nga po nung pina-estimate ko una kay Leomel, sabi, tamang-tama pala yung tinanggap ko nung ano ba yun, yung appreciation, yung tinanggap ko doon, sabi ko, talagang di ba 20 yun? Aba, ang estimate ni Leomel 18. Sabi ko, tama-tama, itatights lang yung 2,000. Swak na swak lang doon. Pero purihin ng Panginoon nilang pala 18, Sumobra pa yung nabiling mga materialis pala. Praise God, wala pang labor, So, purihin po ang Panginoon, ibig sabihin po lamang, ang Diyos ay nagpo-provide lagi.
Ang ano lang po doon, hingin natin yung lakas ng loob na mula sa Diyos. Amen? So praise God. At ngayon nga po ay may bubong na yung ano namin, yung aming kusina ay may bubong na. Yung terrace naman. Sabi ko, praise God. No? Sabi ni Sister Alma, paano itong kisame? Hayaan mo, hingi tayo sa Lord. Amen po? Kasi sira na yung kisame rin Na ano na rin yung kisame, siyempre kailangan na palitan. Sabi ko, God will provide. Lagi po ganon. God will provide. Kaya nga po ay napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang mga anak. So lagi, nandun yung pagliligtas ng Panginoon. Likas sa Diyos ang kanyang perpektong kalikasan, no? Ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan. So ang kanyang kabutihan ay makikita sa pamamagitan ng kanyang, sabi ko kanina, ay sa kanyang mga nilikha. So ang kanyang mga plano, alam pa ba natin ang plano ng Diyos sa buhay po natin? Ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin, kaya nga sabi kanina ni Ciara, ay yung kalooban mo, Lord, ang mangyari. Ano man yung plano mo, ang siyang matutupad, hindi yung plano ko. Amen. At ang mga gawa sa ating mga buhay. At kung paano ang kanyang kabutihan ang nananawagan upang tayo naman po ay tumugon sa pamagitan ng pananampalataya. At una nga po ay ang ano po doon ay yung pagsisisi. So ito po ay kabutihan na walang hanggan. Daluyan ng kaaliwan, lagi natin sinasabi, ang Diyos ay mabuti. At yung kanyang sukdulang kapangyarihan na kumikilos para sa kapakanan natin sa pamagitan po ng mga naranasan natin. Minsan yung sinasabi nating mga kahirapan, ng mga naranasan natin, dito po pinapakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Minsan yung sinasabi nga natin, yung mga sakit at karamdaman, minsan doon natin maramdaman, kaya nga lagi natin sinasabi, dapat yung punong-puno tayo ng pasasalamat, hindi doon sa sakit, di ba? Karamdaman, kung hindi sa ginagawa ng Diyos, na sa pamagitan ng sakit natin, o mayroon mang mga karamdaman, ay pinakita ng Diyos, gaano siya kabuti. No? Gaano siya kapangyarihan. No? Dinodemonstrate po yan ng Panginoon doon sa mga, minsan kahirapan, o yung mga tiisin, kasi yung tiisin na yan ay kaakibat po yan sa buhay Kristiyano. Amen po ba? Okay. Paano natin pasasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan? Una, pasasalamatan natin ang Diyos dahil siya ay likas na mabuti. Talagang yun po ang kanyang likas, ang Diyos talaga ay mabuti. Ang kabutihan ng Diyos ay likas at perpekto. Perfect po ang kabutihan ng Diyos. So, ang kabutihan ng Diyos ay mismo ay ang Diyos. Alam niyo po ba na the word God po kasi, ang simula po yun ay good. Kaya good po, talagang sinasabi, ang God is good. Amen po ba? Nakita niyo? Kasi siya mismo yun. Diyos mismo ang good. Siya mismo yun. Kaya sabi, yun ay, ang kabutihan ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kaya hindi pwedeng mawala sa Kanya yon kasi siya mismo yon. Amen po ba? Tagline niya talaga yon kasi siya mismo yung mabuti. Hindi tulad ng tao, ng kabutihan ay dinadagdag po yan sa katangian ng tao. No? Ngunit ang Diyos, siya mismo ay good o mabuti. Ang Diyos ay likas na mabuti at walang hanggang mabuti. Di ba? Mula simula hanggang katapusan, siya pa rin ang mabuti. No? Kaya hindi mo sabi na, ay hindi naman mabait ang Diyos. Hindi naman mabuti ang Panginoon. Di ba? Di ba? Naalala ninyo yung anong kaibahan ng mabuti at saka mabait? Amen? Ang mabuti ay para sa kapakanan natin. No? Kaya kung ikaw isa'y mabuti, ay hindi mo kinukonsinti ang masama. Amen. Maliwanag po ba yan sa atin? Kasi ang mabait, kaya nga inuuto-uto
kasi mabait. Amen po ba? Kaya magkaiba ang salitang mabuti kaysa mabait. Ang bait-bait niya. Amen. Pero kung ikaw ay isang mabuti, kaya sinasabi, yan ay para ang lahat ng iyong gagawin o lahat ng iyong pahintulutan ay sa ikabubuti natin. Kahit masakit yan, dahil ito ay sa ikabubuti mo, ay gagawin yan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Okay. So ang kanyang karakter ay, kahulugan po niyon ay kabutihan. Na sinasabi ni Jesus sa Marcos po, chapter 10, verse, sa 18. No? Sa talatang 18, sabi, sumagot si Jesus, bakit mo ang tinatawag na mabuti? Diba? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Amen. Siya lang mismo ang mabuti. Maaaring sasabihin niyo ang mabuti yung tao, pero higit sa lahat, mas mabuti ang Diyos. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay mabuti at matuwid. No? Nandun yung katuwiran sa Kanya. Ang tao ay talagang maraming katuwiran. Marami yung mga katuwiran ng tao. Subalit, sabi nga, ang Diyos ay mabuti at siya po ay matuwid. So, ang kanyang kabutihan, ang pinakasentro po doon, ang hindi nagbabagong bahagi ng kanyang kalikasan. So, likas ang Diyos ay mabuti. Yan po ang ano. Alawa, pasalamatan natin ng Diyos dahil ang kabutihan niya ay nakikita sa kanyang mga gawa. Ano ba yung mga gawa ng Diyos? Kung ating basahin po ang aklat po ng Genesis, doon sa paglikha, no? Na hinayag ng Diyos na ang kanyang likha, sabi lagi ng Panginoon nung malikha niya, sabi niya, very good. Amen. So, kaya sabi ko nga po, nung panahon pala na yun, di ba, nung nilikha niya ang langit at ang lupa, nung sinabi niya, very good. Lahat yan. So, lahat ng kanyang nilikha, pagka nilikha ng isang bagay, yung tubig, yung araw, yung sinabi niya, mabuti. No? Very good. Amen. So, lahat ng nilikha ng Diyos, ay lahat po yan ay mabuti. Amen. Mayroon ba nilikha ng Diyos na hindi mabuti? Tingnan mo yung katabi mo. Yan po ay nilikha ng Diyos yan. Ano sabi? Ganyan ba nilikha ng Diyos? Mabuti yan, nilikha ng Panginoon. Hindi po sinabi, nako, ang taba-taba naman itong aking nilikha. Wala sinabi ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, mabuti. No? Mabuti ang kanyang nilikha. So walang tinatangi ang Diyos. Walang pagtatangi, wala po yang walang kaibahan yan. Hindi nga lang tayo magkamukha. Amen. Kasi kung nagkamukha tayo lahat, ang hirap siguro nun. Kamukha tayo. Natawa, Ay, siya yun. Ay, nandun ako. Amen. Mahirap yun. Yung magkambal nga lang ang kambal, ang hirap determine, Sabi, sino ba yung na, ang tinanong ko, hindi ba kayo nagkamali? Hindi ba, may pinanood po kasi akong palabas na kambal. No, na minsan niloloko yung isa na siya yung sumama sa kanya. Hindi naman yun ang asawa niya. Di ba? So sabi ko, ganun pala, pag tinatawag na identical ba tawag doon? Identical twin. Na talaga, makamukha talaga. Okay. So, praise God. So, mabuti ang lahat ng nilikha ng Panginoon. Nararapat lamang natanggapin ito ng may pasasalamat. Amen. Lahat yung binigay siya ng Panginoon, mabuti lahat yan. Lahat yan. Hindi po magkakaloob ng Diyos ng hindi mabuti. Dahil siya ay mabuti. Kasi
Kung magbigay siya hindi mabuti sa iyo, ay paano pa matawag ng Diyos ay mabuti? Kung mayroong binigay sa iyo yung hindi mabuti. Hindi na nga lamang naging mabuti doon sa mga tumanggap. Amen. Yung mga reklamador, yung mga nagrereklamo, ay wala namang mabuti doon eh. Kung hindi puro reklamo ang iyong marinig sa kanila. Amen po ba? Sabihin mo siya katabi, hindi ako ganun, ha? Hindi ako reklamador. Alam mo, sino ba dito naglaro ng, ano ba yung tawag doon, yung farm bill ba yung dati? Ano? Naglaro ako dati noon eh. Yung mga gano'n na magtayo ka ng bahay, magtayo ka ng ganito, may mga hayop, may mga ano, may mga pananim, na minsan yun ang nakakaabala, no? Nakiabala yun kasi, ay, umaga na! Naku, nasunog na, nasunog! Nasunog ba yung mga halaman, ano? Pag hindi mo maani. Hindi mo pag hindi mo anihin. Na ano, sabi ko, praise God. At nawala rin yun. No? Nawala rin, sabi ko, purihin ang Panginoon. Kasi minsan, umaga pa lamang, naku, baka ano na, anihin. Di ba? Ano mo yun? Na ano ko, sabi ko, praise God. Paano kayo kung gano'n ang Diyos nung lumikha, no? Di ba? Sabi ko, natatanaw ko siya, habang ikaw kasi nung lalaro, di ba, gusto mo maganda yung harden, maganda yung mga halaman. Yung kasi ang inano mo doon eh, yung pagandahan, paramihan, ay gano'n, bibili ka pa doon sa ganito kasi gusto mo nung gano'n. Yun lang naalala ko, no? So, praise God. So, siguro nung lumikha ang Diyos, tuwang-tuwa rin siguro, no? Tuwang-tuwa nung maglikha siya. Kaya nga sabi, very good eh. Lahat ay very good, sabi niya gano'n. So, ibig po sabihin, ay, hindi man lamang, pero makikita mo na lang siguro yun. Kasi kung ikaw yun, no? Kung ikaw yun, talagang, oops, mayroong langit, mayroong lupa. Oops, mayroon ng mga halaman. Di ba? Nagkaroon ng halaman. Di ba, tuwang-tuwa ka? Ganon. So, ganun tuwang-tuwa ang Diyos. Kaya nung nilikha ang tao, talagang tuwang-tuwa siya. Amen po ba? Hello? Yung mga magulang ba, hindi natutuwa doon sa mga anak nila? Amen. Praise God. Oo nga, kay Noah eh. Apo ko yun. Pero tuwang-tuwa ako. Amen. Praise God. Amen. Kaya nga nung pinanganak si Jap noon, talagang sabi nga ay, para kaming pinagbiyak na bunga, pinagbuwak na bunga, sabi ko, ako ba yun? Ako ba yun? Sabi ng biyanang ko noon eh, ayan, talagang kamukha mo yung anak mo. Amen. Praise God. So, tuwang-tuwa ka, natutuwa ka. Kaya lang, pag lumaki na raw, nakakatuwa pa ba? Nakakatuwa pa rin. Oo naman. Di ba? Nakakatuwa naman. Praise God. Amen. yun nga ano doon. Kasi, yan ay bigay ng Diyos. Amen. Perfect. Pag magbigay ang Panginoon, perfect po yan. Amen. Hindi sinasabi ng Panginoon nung nilikha ang tao, ay, ba't ang pango ng ilong? Ay, bakit ganon? Hindi ganon. No? Kasi sabi ng Panginoon, yan, ikawangis natin. Sabi ng Panginoon, likhain. Likhain natin ang tao na kawangis natin. Amen. So sabihin mo sa katabi, kawangis ka pala ng Diyos. Oo. Kaya dapat matuwa ka. Huwag mo nang baguhin yan. No? Baka si Lilin naalala ko pa rin. Na basta pag umabot siya ng 100 years old, yung kanyang tatanggapin na 100,000 ay pupunta siya kay buhay pa kaya si Bilo nun? Patay na yun, ano? Para siya magpabatak ng mukha, huwag mo nang baguhin yung pagmumukha natin. Baka hindi na tayo makilala pagdating natin doon sa langit. Ano po? Oy! No? Ano ba pangalan ni Lilin? Marilyn. Marilyn pala. Sister Babette, Marlene. Alam mo, nung nalaman ko lang, kailangan, anong taon lang nalalaman ko yung pangalan ninyo, no? Marlene pala. Tapos ito pala ay si Marilyn. No, akala ko si Lilin lang talaga. No, praise God.
Kaya wag na nating baguhin yung ating pagmumukha. Baka pagharap natin sa Diyos, Oy! Hoy! Marilyn, nasaan ka? No. Yung pala, kaharap na. Iba na palang mukha. Hallelujah. Binatak na. Ano binatak yun? Praise God. Amen. Okay, so, talagang very good lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya nga, doon pa lamang masasabi mo, ang Diyos ay mabuti. Lahat ng yan, kaya sabi ng Panginoon, alagaan ninyo yan. Huwag niyong sisirain. Di ba? Anong ginawa ng tao? Kaya nilikha yan ng Panginoon, lahat niyan ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ng tao na kanyang nilikha. Para sa pangailangan, para sa ikabubuti, sa lahat, para sa kaalwanan ng kanyang nilikha. Amen po ba? Kung yung titingnan ay bago likhain ng Diyos ang tao, hinanda na niya lahat ng pangangailangan. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ay sabihin mo ulit sa katabi, mahal ka talaga ng Diyos. Walang pasubali yun. Mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Amen. Nilikha niyang tao, nakahanda ng lahat, nandun ka lang kakainin. Ang utos lang ng Panginoon, sige, pamahalaan niyo yung lahat ng mga nilikha ko. Diyan. Ngunit anong nangyari? Anong ginawa ng tao? Sinira ang mga nilikha ng Diyos. Dahil nga po, pag-advance ng karunungan ng tao, ay kasabay doon ang pagkasira ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tingnan mo yung mga armamentong mayroon ngayon. Mga armaments na yan. No? Dahil sa sobrang talino ng tao, ay nag-imbento sila ng mga pamuksa sa nilikha ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, ang karunungan ng tao ay para sa panglikha ng mga pamuksa, pangsira ng kalikasan, pangsira sa nilikha ng Diyos. Amen. Na yun sana ang karunungan na yan na binigay sa atin ng Panginoon ay pinapagamit yan para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. Hindi para ay lampasan natin ang karunungan ng Diyos. Kaya nga po ay talagang nais ng Panginoon na makita natin kung gaano siya natuwa, gaano siya nasiyahan nung kanyang nilikha ang lahat ng bagay. Kaya, very good ang sabi ng Panginoon. Pangalawa, sa plano at doon sa layunin. Gumawa ang Diyos sa ikabubuti natin. Para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ang sabi po ng aklat po ng Roma, chapter 8, verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Mahal ba natin ng Diyos? Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Tingnan mo. Lahat, bakit tayo tinawag ng Panginoon? Bakit kanilikha ng Diyos? May layunin ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung layunin lang natin. No? Kundi dapat sundin natin ano yung layunin ng Diyos sa buhay po natin. Ay sabi, silang mga tinawag para sa ikabubuti nating lahat. Sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kung unawain po natin ang talatang ito, pinakita ng Diyos kung gaano siya concerned sa atin. Amen? Ganun po ang Diyos nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Lahat ang tinitingin ng Panginoon yan, lahat ng plano niya sa bawat isa sa atin ay para sa ikabubuti natin. Hindi po sa ikasisira natin. Amen. Yun po ang nais iparating sa atin ng Panginoon. Na lahat, kaya ka tinawag ng Panginoon, kaya ka may plano
ang Diyos sa buhay po natin. Diba? Sabi ko nga nung nakarang linggo, ano ba yung plano ng Panginoon sa atin? Ba't kinilikha ng Panginoon? Para mayroong magpupuri sa Kanya. Mayroong sasamba sa Kanya. At mayroong magluluwalhati ng iyang ganyang pangalan. Kaya nga po, bakit sa simula pa lamang ay hinanda na ng Diyos ang ating mga pangangailangan para wala na tayong isipin pa. Wala na tayong alalahanin pa. No? Dahil nandun na lahat ang pangangailangan natin. Ba't ka pa mag-alala? Amen. Kaya nga lamang, dahil sumuway ang tao sa Diyos. Hayan. No? Maghihirap ka, sabi ng Panginoon. Sinumpa niya ang lupa. Hindi naman yung tao, kasi mahal niya ang tao, kawagis niya ang tao. Hindi niya sinumpa ang tao, kung hindi ang sinumpa niya ay yung lupa. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo ay, sabi, pagpapawisan mo ang iyong kakainin. Hindi madali. No? Nung una, talagang nandun ang provision ng Lord, lahat. Pero ayaw ng tao ng ganun. No? Sinuway ang Diyos. Ang inutos ng Diyos na huwag kainin, ay kinain. Yun lang naman. Ang dami namang prutas doon. Bakit? Yun pa pinagdiskitahan. Ano? Kung alin yung bawal, yun bang masarap? Amen. Ganun kasi ang pamantayan ng tao. Kung kailangan mo pinagbabawal, yun naman ang ginawa. No? Tingnan mo yung bata. Bata wala ba? Ano? Ano yun yan? Yung bata. No. Habang sinasabi mo yan, huwag kang umakyat dyan, mas lalo umakyat. Yan sa hagdanan. Di ba? Nakita mo yan? Ay, huwag mong hawakan yan. Nako. Curious. Bakit kaya pinagbawal sa akin to? Di ba? Kaya minsan sino ba yung anak ko noon? Si Grace yata. No? Huwag kang magsasaksak ng yung cordon doon sa Aba, sinaksak ka niya, di pumutok. Pa! Di nagulat. nagulat No? So, praise God. Kasi minsan ang tao talagang likas ba? Likas gana. Matigas ang ulo. Oo nga naman, kung puro nga naman bubunan itong ulo natin, puro bubunan, hindi ang lambot-lambot niyan. No? Sabi, tigas na ulo mo. Di ba? Piloso po naman sa mga anak, mahirap yun pag malambot ang ulo. Di ba? So, praise God. So, hindi po ganon. Nais na Panginoon ay pinakita niya na laging concern ang Diyos sa iyo. Sabi niya, hingin mo lamang ang iyong pangangailangan ay ipoprovide ko sa iyo. Pangangailangan mo yan. Paano yung mga wants natin? Ay paghirapan mo na yan. Amen. Na doon ay i-bless ka ng Lord. The fruit ng iyong labor mo ay pagpapalain ng Diyos yon. Amen po ba? Pangatlo po ay pinupuno ng Diyos ang mga nagugutom na mga kaluluwa ng mga mabubuting bagay at pinagkakalooban tayo ng mga mabubuting regalo ang kanyang mga anak. Kalakip ang habag at awa, kalakasan at lahat ng kinakailangan natin para mag-enjoy. Sabihin niyo nga ang salitang enjoy. That is an enjoyment. Bakit? Lahat kasi, no? Kaya nandun ang Lord para ipoprovide ang iyong pangangailangan para ka mag-enjoy. Amen po ba? Na-enjoy ba natin ngayon? Okay. Ito po ang problema. Bakit hindi na-enjoy ng mga tao? Kasi nga, walang iniisip ang Diyos kundi para sa enjoyment nating lahat. Ngunit dahil ang tao ay walang kakuntintuhan, amen? Walang kakuntintuhan ng tao, kaya hindi niya na-enjoy ang mga blessings na pinagkaloob ng Diyos. Hello? Na-enjoy ba ninyo yung blessing ng Panginoon sa buhay po natin? Kasi pag ang tao ay walang kakuntintuhan, hindi talaga siya ma-enjoy. Hindi niya ma-enjoy yan.
Kasi hanap pa rin siya ng hanap. Hanapin niya ng hanap. Mayroon na siya, hahanap pa rin talaga. Iyan. Amen. Dahil hindi nakukontento sa isang bagay. No? Kasi kung may kakuntintuhan ng tao, wala namang ano eh. Hindi ka mapapagod ng gusto. No? Kasi dahil gusto ko ito, gusto ko yun, kailangan ko yun, kailangan ko nun. Diba? Yun kasi ang tao. Amen? Pero kung ang tao ay lagi nagpapasalamat, salamat na mayroon kami ganito, mayroon kami niyan, di ba? Pwede pa naman ito. Di ba yung mga ganon? Pwede pa naman eh. Amen? Ano ninyo? Ala, bibili na lang kasi may pambili naman. Ngayon, December na. Ano bang kasunod doon? Hinahanap na, nasaan na ang bonus? Ano naman naghanap ng bonus ngayon? Praise God, yung sa may mga trabaho ngayon, may mga hinihintay na bonus. Hello? Amen. Siguro ay hindi pa natanggap, yung iba na ipangutang na. O kaya nakalista na yung dapat kong bibilhin. Ganito ang bibilhin ko pag natanggap ko ganito. Ganyan at ganyan. Hallelujah. Amen. Kaya pagkatanggap, wala na rin. Naubos na. Amen. So, purihin ang Panginoon. Kaya dapat lamang na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Ano man yung mga bagay na mayroon tayo, pasalamatan sa ating Panginoon. Makontento tayo sa mga bagay-bagay. No? Yung iba kasi, bakit ka naman napakahirap pa dyan? Pwede naman umutang doon. Alam mo yung mga nag-aalok ng mga utang? Alokin ka ng aalokin yan. Ay, ikaw naman, kinikwenta mo na kaagad. Ang hulog ko lang naman ay ganito, ganyan. Kaya-kaya yan. Diba ibig sabihin? Pero hindi mo iniisip, ang tubo pala nito, ang laki. Diba? Kasi ang tinitingnan mo lang yung hulog. Pag ganito lang naman ang hulog. Hindi mo naman kinikwenta. Kung binili mo yan ng cash, ganito pala ang tinubo niyan, kalahati pala yan. Amen. So, mga bagay-bagay nga na dapat natin pag-isipan. Kaya hindi ka na-enjoy ngayon. Na-enjoy mo ba? Nung makabili ka ba ng isang bagay, ano mo ba? Na-enjoy ka ba doon lagi? Siguro sa umpisa lang. No? Maraming kabataan, nagpapatotoo. Tuwang-tuwa nung nagkaroon ng gadget siya. Mga ilang araw lang. Di ba? Naghahanap ka na naman. Naku, may bago na naman doon. Bagong labas. Amen. Dahil walang kakontentuhan. Ang nais na Panginoon hinahanap sa atin, makontento tayo doon sa mga bagay-bagay. Pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng ating personal na paggawa. Ano ba yung gagawin dapat natin? Na may pakita natin paano tayo nagpasalamat sa kabutihan ng Diyos. May panahon ka ba? Una, manalangin. Manalangin at pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Palagi ang pagkakaloob ng mataimtim na panalangin ng pasasalamat. Na ikaw ay nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos. At maglaan ng panahon upang magbulay-bulay at i-acknowledge po natin ang mga tinanggap ng blessing sa Panginoon. Kasama yon. Salamat, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon. Amen. Hallelujah. At sabi ko nga nung nakaraan, pag ikaw ay mapagpasalamat sa Panginoon, hindi rin magsasawa. Although, ang Diyos naman hindi ganoon, kundi tuloy-tuloy pa rin kayo pinagpala ng Panginoon, ay ang Diyos din ay patuloy, no? Na ikaw ay pagpapalain pa ng Panginoon. Dadagdagan at dadagdagan ng Panginoon ang mga pagpapala na binigay sa iyo ng Panginoon. Matuto lang po tayong mapagpasalamat sa Kanya. Lahat. Maliit, malaki, pagpasalamat po natin sa Panginoon. No? Kaya nga po ay, yun ang tinitingnan lagi ng Panginoon, yung puso ng Kanyang anak na mapagpasalamat sa Diyos, sa Kanya.
Kaya nga po, simulan lagi natin ang panalangin pasasalamat sa lahat sa buhay po natin. Maaring ang magiging, sabi nga, maging grateful ka doon sa kalusugan na mayroon tayo. Sa kabila ng mga ubo at sipon, ay malakas ka pa rin. No? Malakas ako, Panginoon, at alam ko, Panginoon, napakagaling ka. Pagagalin mo ako sa pamagitan ng kapangyarihan, O Diyos. Hallelujah. Kaya ngayon ay, ang yumayaman ngayon ay mga butika, ang hospital. Hallelujah. Alam niyo po ba na, halimbawa, pupunta ka sa malalaking hospital. Bakit ang mahal ng bayan? Sabi ni doktor, kausap ng isang alam mo naman kasi, so lahat ng mga gumagawa doon, kasama sa billing po yun. Yung mga nagwawalis doon, yung mga nagdadamo doon, kasama sa billing yon ng hospital. Diba? Lahat na nandun, ng mga nagtatrabaho doon sa hospital na yon, lahat yung mga maintenance doon, ay kasama doon, sinaksak doon sa iyong billing. Kaya pag sigilin mo sabi, bakit naman ang laki-laki nito? Kasama ka doon sa nagbayad, doon sa mga nagsweldo na yun. Pinaspasweldo nila. Ganun pala yun. Kaya kung ano ka sa mga clinic lang, alam mo sa clinic, siyempre kunti lang naman mga overhead nila, ibig sabihin mga babayarin, mga gastusin, mga pambayad kuryente lang naman. Diba? So medyo mababa ang ano nila doon. Kaya na pagdating mo sa ospital kasi talaga pala, ayun ang sikreto. Kaya gustong-gusto pala nila na dalhin ka kagad sa emergency. Kasi pagpasok mo pala doon, paghipo doon pala doon ng mga nandoroon, paghawak pa lamang yung stretcher na yun, nakaano na pala yun, simula na ng iyong babayarin, ng bayarin mo. Amen. Sabi namin, nang mag-meeting kami sa health board, tingnan mo yan. Kaya yan ang kaya lumalaki yung mga bill natin sa doon, sa mga bagay-bagay na yan. Kasi kasama ka sa nagpapasweldo ng mga nandun, mga tao gumagawa doon. Kaya gustong-gusto pala nila yon. Na ka agad, ikaw naman, emergency ako pupunta doon. Diba? Wala namang ginawa sa'yo. Alam mo, nag-stay ka lang doon, pinapahiga ka lang doon, sige, ka muna doon ng magpababa ka muna ng presyo ng dugo. Pero nagtatak na pala yun, nakapatak na. Tak. Parang taxi, umano na pala kagad doon. Wala bang ginawa sa'yo? Pinapahinga ka pa lang doon. Yung paghiga mo doon, kaya huwag ka nang humiga. Pwede ba uupo na lang ako muna? Huwag na kang humiga muna. Kasi yung bed doon, yung bed na yon, ay may bayad na kagad yon. Ganun pala. Amen. Sabi ko, praise God, talagang kaya sinasabi naman mga doktor, ang mahal ng tuition namin para magdoktor. Amen. Praise God. Kaya pilit nila talaga na, kaya yung mga, although nakaano pala yan, so praise God. Ganun naman talaga totoo, yung tutuhanin. Puro naman, kung yung yung mga gamot na binigay sa'yo, trial and error din yon. Di ba? Kaya minsan, hindi pag bumili ka ng isang gano'n, isang banig, ay hindi, pag mo doon, ay papalitan natin yung gamot mo. Ayan mo yung mga sobra. Di ba? Hindi mo naman naubos yun eh. Kasi papalitan mo din ng gamot kasi hindi ito obra sa'yo. Di ba? Yun po ang doon eh. Sabi ko, hallelujah. Wala talagang kaya mahirap, tawag doon? Mahirap ba magkasakit? Diba? Kaya, amen, alagaan, bawal ang magkasakit. Dapat lagi alalahanin. No? Huwag matigas ang ulo. Di ba? Pag sinasabi ay yung mga kasi ganyan yung chichirya Ang sarap kasi Tingnan mo, pag pupunta kayo ng grocery, mas marami yung chichirya na binili kaysa doon pang ulam. Ninyo. Ngayon, kaya nagkausuhan ngayon yung sa gallstone. Di ba? Yun ang kausuhan ngayon. Nakiuso ka.
Kasi doon sa katigasan ng ulo, minsan lang naman. Gaano kadalas? Yung minsan. Ay, yun ang ano natin. Alam mong bawal? Minsan lang naman. Baka matiyan. Yun lagi ang ano eh. Yun lagi ang rason, baka matiyan. Amen. Pero ang ano doon, yung katigasan ng ulo natin. Kaya lagi natin lagi kong pinapaalala, pag kayo naambunan, magbubuhos ka agad. Ibig sabihin, ano mo kagad doon? Saka na. Di ba? Kasi nga ang kasunod nun ay lagnat at saka sipon. Ubo. Yung kagad ang ano doon. Akala natin, ay, ganito lang naman. Di ba? Yung ano natin, ay, nakasumbrero naman ako. Di ba? Yung ganon. Mga rason-rason natin. Yan. Pagdating ng gabi, ayan na. Di ba? So maging maingat din tayo. No? Lagi tayong pinalalahanan ng Panginoon. Paano natin ingatan kung paano natin, yung sinasabi natin, spiritual natin, ganun din ang physical natin, ay dapat din natin ingatan. Amen po ba? Right. So, pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Manalangin, magbulay-bulay, at magiging grateful po tayo sa lahat. Mag-focus sa kanyang mga salita, isama ang pagiging grateful po sa panalangin po natin, at pagsamba na gumagamit ng mga, alam mo po ba, bakit kailangan natin magbulay-bulay sa salita ng Diyos? Kasi, mas epektibo po ang panalangin pag may ginoon kang kinukot na mga verses sa Biblia. Amen. Yung mga pangako ng Panginoon na nasa Biblia, sa kaniyang salita, ay yun po ay, pwede, sa prayer po natin, pwede natin yan i-quote doon sa Diyos. Amen. Lord, sinabi mo ganito eh. Ito yung pangako mo sa akin, Panginoon. Di ba? Pag ikaw ba ay sinabihan ng anak, sabi mo, bibilhan mo ako ng ganito. Di ba? Paalalahanan nun. Di ba? Ganun po ang dahil sinabi mo. Gayon din ang Diyos natin. Pag sinabi mo, binanggit mo sa Kanya yung Kanyang mga pangako, automatic po yan. No? Ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ito yung pangako ko sa iyo. Ibigay. Kasi ang Diyos, ang pangako ng Panginoon, laging tinutupad niya yan. Hindi tulad ng tao, na pag nangako yan, ay laging napapako po yan. Amen. Pero ang Diyos, pag nangako yan, kaya i-claim mo yan. I-claim po natin yung Kanyang mga pangako na nasa Biblia. Kaya yun po ang kasama po yan sa prayer po natin. Kasama yung quotation, pagkukot natin ng Kanyang mga salita, mga pangako ng Panginoon. So simulan natin ang bawat araw ng pasasalamat, simulan ang bawat araw ng pananalangin. Yan po ang dapat natin ibalik, pasasalamat sa Panginoon. Pagtanaw natin, yung sa lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, sa lahat ng mga blessing na pinagkakalob sa iyo ng Panginoon, dapat ang hiningi lang naman niya yung time mo para sa Kanya. Maglaan lagi ng time, ng panahon, para sa Diyos. Yun lang naman ang hiningi po niya sa atin. Pasalamatan natin sa pamagitan ng ating gawa at pang-uugali. Ano ba yung karakter po natin? Mga ugali, mayroong tayo. Mamuhay ng may pasasalamat at ugaliing maging grateful sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At piliing mapagpasalamat kahit na hindi mabuti ang sitwasyon. Sa tingin mo ay hindi mabuti, ngunit sa tingin ng Diyos ay yun ang ikabubuti mo. No? Minsan sa atin kasi gusto natin yung kaalwanan. Pero sa tingin ng Diyos, yan ay sa ikatututo mo, sa ikabubuti mo, ay yun ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Kaya lagi, sabi nga, maging grateful tayo. Ano ba yung narinig lagi natin? Masama man o mabuti? Diyos lang ang nakakaalam. No? Kasi minsan sa atin kasi, hindi maganda sa atin eh. No? Pero sa Diyos pala yun, ay mayroon palang nais, pinapakita sa iyo, ang Diyos sa atin, na mapoprove sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya laging pasalamatan ng Diyos. Salamat, Panginoon.
Ang Diyos lang ang nakakaalam, nakakabatid. Amen. Diba yung kwento na laging sinasabi niya, masama man mabuti, Diyos lang nakakaalam. Amen. So lahat yan. No? Sa akala mo, hindi ka natuloy nung araw na yon, salamat pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi alam mo na may purpose, may plano ang Diyos. Diba? Maaaring mayroong kapahamakan doon na hindi ka pinapatuloy ng Panginoon. No? Eh, salamat sa Panginoon. Kaya lang, ano doon, Lord, ano ba ang purpose mo? Anong layunin mo? Bakit ang ganun ang nangyari? Amen. Hindi yung, bakit naman? Di ba yung gusto natin na ipinaggigiitan yung atin? No? Na lagi mo, Lord, your will be done. Pero bakit na lagi mo yung sinisiksik? Lord, gusto kong ganun. Gusto ko. Di ba? Pero, Lord, your will be done pa rin. Amen? So, kung ano man yung nandyan, ano man yung nangyari, Lord, they will be done. Di ba? Lahat po yan. Mamuhay na may pasasalamat at maging grateful sa lahat ng bagay. Gumawa ng mga pagkakapantay-pantay at mamuhay ng may kahabagan. Pangat doon ay tumulong sa kapwa. Amen. Nandun ba yung iyong pagtulong kaagad? Ako naman doon sa, nung nakaraang gabi ba yun, doon sa Rob kasi. Doon sa parking doon ay may mga bata. May mga bata na nanghingi ng pera. Ganito. So, tinanong ko, nasaan ba ang iyong mga magulang? Nandun daw sa kanila. Eh, bakit kayo nanghingi? Para makatulong sa alang magulang daw. Sabi ko, kayo ba'y nag-aaral pa? Sabi naman, oo. Kaya sabi ko, alam mo ba, bawal yung ginagawa ninyo. Dapat ang mga magulang ninyo ang naghanap buhay. Mga bata pa eh. Kaysa kayo naghanap buhay para sa inyong mga magulang. No. Sabi niya, kasi nga, ang doon, nakikita ko kasi doon, parang inayaan ng mga magulang, o sabi ko, alam ba talaga ng magulang ninyo na ginagawa ninyo diyan, mga bata. Alam daw. Bakit kayo hinayaan na kayo maghanap buhay para sa kanila? So, yung mga bagay-bagay na sabi ko nga, itong mga batang ito ay ginagamit para, hindi mo rin naman alam kung bakit. Marami kasi sila, barkadahan sila. So, yung pagtulong natin sa kapwa ay iba naman yung paraan ni Lilin eh. Len? Iba yung kaparaan ni Lilin tumulong doon sa kapwa niya. Amen. Alam na niya na yan pala, fake pala yung pera. Na ano ba yun? No? Sabi ko nga, dapat binigyan mo na lang ng saging kaysa tinanggap mo yung pera tapos may sukli pa. No? Hallelujah. Pero natuto naman si Lilin. Pero alam na daw niya. Alam na niya nung hawakan niya yung pera, alam niya ng na fake. Fake yung 1,000 ha. 1,000. Ang binili lang naman ay saging. Saging lang? 100 na worth ng saging, ang binayad 1,000 na fake. May sukli pang 900. Di ba? Praise God. Amen. Kaya ibinilik lang naman ni Lord din. Sa ibang paraan naman. Kaya sabi ko, hindi naman nila yun. No? Nagdrama-drama pa rin yung mag-asawa, no? Nagdrama-drama pa yung mag-asawa. Sabi, yung isa ay hindi raw si madumi. Kaya kailangan daw, hinanap? Papaya. Ngayon yung isa naman ay dinudumi, dumi ng dumi. Kaya hindi, kailangan daw nila ng saging. Amen. Buti na lang ay walang papaya. Amen. Praise God. Sinuklian pa. Hallelujah. Ng 900.
Sabi ko, praise the Lord. Blessing yun. Blessing. Kasi naging rason, baka kailangan nila. Kaya baka yun ang naging kaugalian na nila. No? Naging ugali na nila manloko ng kapwa. Yun naman lang. Kaya minsan, hindi ka basta-basta rin yung kausap mo, na hindi mo kakilala. Kaya sabi ko, sinasabi sa inyo, huwag niyong tingnan sa mata. Dapat doon pa lamang, in Jesus' name na kaagad. In Jesus' name. Di ba? Yun po ang doon. Nagamitin mo kaagad kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa mga bagay-bagay na yun. Para ka maiiwas doon sa mga manluloko. Kasi, i-hypnotize ka nila eh. I-hypnotize ka nila. No? Para ikaw ay makaano ko doon. Amen. Natuto na raw si Dylan ngayon. Gagawin na raw niya talagang tuwang-tuwa pa siya. Marami akong binta. No, marami akong binta, pero 1,000 pala doon ay fake. Praise God. Amen. Yung mga tao gustong manloko, doon sa mga naghanap buhay ng marangal, na naghanap buhay, lulukuhin pa ng mga manluloko. Ano po? Hallelujah. Praise God. At hindi rin naman yan, naniwala ba kayo doon na hindi rin naman mapakinabangan yun ng taong yun? Maaring doon lang, kung pinagsusugal ba nila yun lang naman ang maging doon eh. Kasi yun lang naman, pag manloko ang isang tao, ibig sabihin, mayroon paglalagyan doon na hindi naman sa mabuti na mga Kasi kung mabuti yon, ang lalakas naman ng katawan, lalakas ng katawan, pwede naman maghanap buhay. Yun po ang doon. So, then, ano ipakita pa natin? Paano natin tugunan ang kabutihan ng Diyos? Sa pamagitan ng pananampalataya at pagtitiis. Sabi ko nga kanina, ang pagtitiis ay kaagipat sa buhay Kristiyano. Mayroon tayong tiisin. Yan namang paalala lagi sa atin ng Panginoon, may titiisin tayo. Katulad ng ating Panginoon, siya ay nagtitiis. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, sabi nga, ang kanyang kabutihan ay laging nandiyan sa paraan na ginagamit niya ang mga bagay-bagay na ating nararanasan nga, mga pasakit, upang makuha ang ating pansin o yung ating atensyon, hubugin ang ating mga pangugali, at upang bigyan tayo ng parangal sa kabila ng mga kahirapan. No. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, pumasok ka, good and faithful servant. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay mabuti. So pag nagap ng kanyang kabutihan, para maranasan ng buo ang kabutihan ng Diyos, dapat siya ay sumampalataya, mamuhay, batay sa salita ng Diyos, at dapat siya tumanggap ng kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, tumanggap ng kabutihan ng Diyos, yun nga yung pagtanggap natin ay may pasasalamat, no? May pagpupuri na tinatanggap natin yung kabutihan ng Panginoon. Ito ay patungkol po sa pagiging umaasa at nakikibahagi kung ano ang ibinibigay ng Diyos. Lagi tayo punong-puno ng pag-asa, inaasahan natin lagi ang Diyos. Hindi lamang tayo tagapanood sa mga tumatanggap nito. Ibig sabihin, nanonood lang tayo, spectator lang tayo, ngunit tayo man din ay maranasan din natin yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Handa ba kayo? Nakahanda ba kayo doon upang tanggapin lagi, araw-araw, ang kabutihan ng Diyos sa buhay po natin? Amen. Yun lang naman ang nais ng Panginoon sa atin, na magiging grateful lang tayo. No? Tingnan lagi natin, Lord, salamat. Lord, salamat. 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 No? Salamat sa mga, kaya sabi natin, walang mapaglagyan eh. No? Walang mapaglagyan sa buhay po natin yung mga dapat nating pasasalamat na yan sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga po, nais na Panginoon, lagi ang panawagan ng Panginoon na tayo ay magiging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon tayo, sa lahat ng mga blessing na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga sinasabi, yung kabutihan ng Diyos, God is good, at yung kanyang pag-ibig na hindi nagmamaliw, hindi mauuga, no?
yung pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na mabuti. Kasi sabi nga natin, hindi naman tayo talaga mabuti. Ano ba sabi nung kahapon? No? Wala naman tayong ambag eh. No? Ano ang inambag natin? Kasalanan. No? Yung kasalanan ang inambag natin sa kabutihan ng Diyos. No? Sabi ko, oo nga. No? Wala talaga. Kaya sabi natin talaga, dahil ang Diyos ay mabuti, kahit tayo isang makasalanan, ay talagang pinadama ng Panginoon yung kabutihan niya sa atin. No? Kaya sabi ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig naman, yung kabutihan, ay hindi lamang sa mabuti at masama. Hindi lamang sa mabuti, kundi pati yung masama. Bakit? Sabi niya, pinapaulan ko. Hindi nang pwede, although ngayon, naranasan niyo ba yung ulan ngayon na tumpok-tumpok? No? Di ba nakwento ko sa inyo nung kami pumunta ng akala ko brown out. Hallelujah. Okay? Nung dumating kami ng Malbar ay ang lakas ng ulan. Bumabaha doon. Nung dumating kami ng Tanawan, araw na araw naman. Di kami basang-basa. Pinagtawanan kami. Saan kayo galing? No? Bakit kayo basang-basa? Meron mo yung magkadikit lang yun ha. Yung Malbar at saka Tanawan. No, doon sa Malbar, bumabaha. Pag tawid namin gano'n, ay araw na araw. No? Ay pinagtawanan kami ng mga tao nandoon. Akala pista ng ano eh. Ano ba yung pista ng babasa ba yun? Yung nagsasaboy ng tubig. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. God is good. Amen. All the time, God is good. Purihin po ang Panginoon. Talagang mabuti ang Panginoon dahil siya mismo ay mabuti. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil ang kabutihan mo ay walang hanggan. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Lagi, Panginoon Diyos, sariwa ang iyong salita, ang iyong mga pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya ngayon pong umaga, hayaan mo na ang buhay po namin ay laging mapagpasalamat. Lagi, Panginoon, namin tanawin yung ginawa mo sa buhay po namin. Araw-araw, tuwi-tuwi na, Panginoon Lord God, ikaw ay laging pinadama mo ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya nararapat lamang ng Panginoon na kasi namin, gawin namin, ibigay namin sa iyo ang nararapat na papuri, nararapat na pagsamba, nararapat na pasasalamat dahil sa kabutihan na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Salamat na sa umagang ito ay patuloy kang lagi, Panginoon, nandiyan upang kami ay samahan. Kami, Panginoon, ay magtagumpay lagi sa aming mga buhay, Panginoon. Lagi mo kami, Panginoon, akayin doon sa daan ng katuwiran at lagi namin, Panginoon, mararanasan, Panginoon, ang iyong kalinga at habag sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. God bless po.